Amen. Mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos and I hope that everyone is ready and motivated to study the Word of God this morning. Good morning. And ang pag-aaral natin ngayon ay mga dahilan kung bakit pwede tayo magkaroon ng kompletong confidence, complete confidence, pagtitiwala na ang Biblia natin ay totoo. So we have only maybe 25 to 30 minutes to explain the 4 points that we have here na meron tayo dito. Unang-una, mga dahilan kung bakit tayo merong complete trust or confidence in the Bible sapagkat ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatotoo na ang salita ng Diyos ay totoo. Okay, so bago pa si Jesus Christ, alam niyo ba ang pinakalumang religion? Sabi nila Zoroastrianism. Pero meron pang mas luma doon. Kasi noon pa man, mula sa Tower of Babel, gusto nila maging Diyos. Okay? Tapos pinaghiwa-hiwalay sila ng Diyos. And that's sa kanilang mga lugar kung saan sila napadpad. Nag-worship sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan na ninanais. So, hindi talaga natin alam. At bago din si Jesus Christ, during ni Jesus Christ, at pagkatapos ni Jesus Christ, maraming mga nagsasabi na sila ay tagapagligtas o sila ay totoong relihiyon or ang kanilang pinaniniwalaan ay totoo. Ngunit, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang unang pinakadakilang dahilan kung bakit ang Biblia ay totoo. Bakit? Kung meron mang magsasabi sa inyo na, ay alam nyo, mamamatay ako, ano ba ngayon? Mamamatay ako sa Wednesday, kasi Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, mamamatay ako sa Wednesday, parang pwede pa nating paniwalaan. Kasi, bakit? Merong mga taning-taning yung buhay natin. O, 3 days ka na lang, 6 months ka na lang. Si Brother Raymond nga pina-check up sa machine. Sabi, 9 years, 12 years na lang daw siya Ewan ko kung nakakailang sa sa Commonwealth. May mga taning-taning, di ba? Marahil, mahuhulaan pa kung kailan mamamatay. Merong prediction at tatama. Pero, kung paano mamamatay, siguro mahuhulaan pa din. Alam mo, ganito ako papatayin. Pero, kapag yung isang tao na nagsabi sa iyo na kung kailan siya mamamatay, paano siya papatayin, tapos, kung kailan ulit siya mabubuhay, parang pag naging totoo yon, napaka-amazing. Totoo yung lahat ng sinasabi niya. Kasi na-predict niya lahat ng kanyang kamatayan, paano siya papatayin, at kailan siya mabubuhay. Walang taong gumawa nun, or walang kung sino man ang gumawa nun, si Jesus Christ lang. Okay? Pinredict niya paano siya papatayin. Sabi niya pa nga, di-deliver siya sa mga kung saan-saang paglilitis. Tapos, pagkakaisahan siya. Sinabi niya din na kapag siya ay nahuli na, anong mangyayari sa mga disipulo? Scattered, mawawala sila. Tapos, paano siya papatayin? Ipapako siya sa krus. Hindi lang yun. Ililibing siya at mabubuhay siya muli. So, kung merong si Jesus Christ, inredict niya yung lahat ng sinabi niya, nangyari, natupad. So, therefore, lahat ng mga sinabi ni Jesus Christ in His lifetime, lahat yung totoo. Nag-gets natin yun? Nung sinabi niya na mamamatay siya at mabubuhay siya muli, nagkatotoo. Sa tingin nyo, nung sinabi niya na babalik siya muli, magkakatotoo kaya? Kakatotoo yun. Okay? Babalik uli ang Panginoong Jesucristo. The disciples became bold and fearless. Naalala natin, nag-scattered sila. Nung hinuli na ang Panginoon, nagkahiwa-hiwalay sila. Pero nung nakita nila si Jesus Christ, nahawakan nila, narinig nila si Kristo, nasamahan nilang kumain, naging matatapang sila at walang takot.
Sinabihan pa nga sila ng mga walang alam. Pero bakit ganun na lang yung kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos or pagtipreach sa mga tao? They were unlearned. They don't have a rabbinical studies. Kasi ang 12 years old sa kanila, after nun, pipiliin na lang yung mga pinakamatatalino. Sa madaling salita, pag bobo ka, hindi ka makakapag-aral. Oh, best among the crops. Si Apostle Paul, best among the best. Ganun siya. Kaya titignan nyo, nandun naman tayo sa sinuko nila yung skills nila, sinuko nila yung trabaho nila para maglingkod sa Panginoon. Pero alam mo, iba talaga yung yung ikaw ay may pinag-aralan, meron kang, ikaw ay zealous. Si Apostle Paul, ganun eh. Zealous siya, best among the best among the crops. And then, ginamit niya yung kanyang katalinuhan sa biyaya ng Panginoon para maipahayag yung ebanghelyo. Katulad nila Pedro. So, kung lahat ng sinabi ni Kristo ay nangyari, lahat ng sinabi niya sa kanila nangyari. Kasi ganito yan eh. Yung mga disipulo, makinig kayong maigi Anong significance na bumalik sila sa pangingisda nung hinuli si Jesus Christ? Anong kahalagahan nun? Nagpapakita yon na hindi sila naniwala sa lahat ng sinabi ni Jesus Christ. Nakita nyo? Parang, shoot, wala. Kasi noon ganun yon. Meron kang master, tapos meron kang followers. Meron nga mga nag-aaral ng Life of Christ. Ano yung mga Herodians? Naalala mo, Sister Danica? Ano yung mga Herodians? Mga zealots. Hindi nyo maalala. Mga Herodians, grupo yun ng mga spy ni Herod. Okay? Ganun, yung mga zealots, ibang grupo naman yun. Yung mga essence, iba din. Iba't ibang mga group yan. Tapos si Gamaliel, meron siyang ini-explain sa Book of Acts na merong, kumbaga, usual yun sa kanila, na merong master, tapos biglang merong mga disipulo. Pinagkaiba ni Jesus Christ, matindi yung mga claims niya. Matindi yung mga claims niya. Sinabi niya, against the Roman Empire. Kasi they were conquered by that time by the Roman empires. Sabi niya, okay, you can pay tribute. But as emperor to this empire, hindi mo pwede yung sambahin. Si Kristo, against siya doon. Magpa-submit, pero mali yung pagsamba sa Romans. Tapos ano pa, yung ilang beses nagwala si Jesus Christ sa templo. Hindi lang isang beses dalawang beses siyang nagwala sa templo. Against sa mga religious practices kung saan merong corruption na nangyayari sa temple. Alright? Ngayon, hindi lang yon. Gumawa siya ng milagro. Meron siyang mga signs and wonders, miracles, nagpagaling, nabuhay yung mga patay. Kaya nung si John the Baptist nasa kulungan na, nagpasensya ng 2 disipulo, sabi niya, ikaw na ba? O meron pa kami nga antayin? Kasi naniniwala sila noon, yung mga Old Testament prophets, Old Testament preachers, mga Christians that time, may mga ilang naniniwala na merong 2 Messiah. Okay? Merong 2 Messiah. Yung isang Messiah na conquering king, tsaka yung isang Messiah na suffering servant. Ang kaso nga lang, alam natin bilang Kristiyano ngayon, may isang tao lang yun. Amen? Pero sa kanila, si John the Baptist, ang pag-iisip niya, yung pag-iisip ng mga that time na merong 2 Messiah. Kaya sinabi ni Jesus Christ, sabihin mo kay John, yung bulag nakakita, yung pilay, yung lumpo, nakalakad. Kasi yung pilay, pwede pa makalakad yun, pilay lang Yung lumpo. Tapos yung patay, muling nabuhay. Ibig sabihin, siya na talaga. Yung Messiah na sinasabi sa Old Testament. Now, if it is true, lahat ng sinabi ni Jesus Christ, and if it is all true, kahit ang buhay nila ang maging cause ng pangangaral nila patungkol kay Kristo, gagawin nila. Imaginin mo, ang kaso sa'yo that time, anarchy
Ano yung anarchy? Nanggugulo ka. Pangalawa, sedition. Sedition, anarchy. Ayan ang mga kinaso sa mga disipulo. Bakit? Sinasabi nila na si Kristo ang hari ng mga Hudyo. Pero, meron ng hari, meron ng emperor. Walang ibang hari, no other than kings than Nero or than the emperor or Caesar. So, it cost their life kahit mamatay sila. Kaya, maraming persecutions. Tingnan natin si Stephen, namatay siya, stoned to death. Sino si Stephen? Deacons, na filled with spirit. Kaya yung iba, nag-o-ordain ng deacons kasi mayaman. Mali yun. Hindi yun sinabi ng Bible, dapat mayaman ang deacon. Ang qualifications, puspos ng banal na espiritu. Hindi nga nagsosulwiling, hindi nga marunong, hindi nga faithful sa attendance, hindi nga nagpe-prayer meeting, kasi yung ordain na deacon. Mali yun. Hindi porket mayaman yung kapatiran, wala nang alam sa ministry, i-ordain as deacon. Tignan mo si Stephen. Sino ang dinalo niya? Sino ang kinalaban niya? Mga religious elite that time. Pinangaralan niya. At ito pa matindi. Alam ni Stephen ang Old Testament. In-explain nga yung history ng Hudyo. Tapos, ano nangyari? Pinatay siya. Kaya, in application, in principle, may mga churches, para lang masabi na meron silang deacon, kahit walang alam sa Bible, i-ordain nila as deacon. Kaya, ayan mga kapatid, many people witness His resurrection. Punta tayo sa 1 Corinthians 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which I also received and I stand. Kaya pag merong pagkakataon na pinadefine sa inyo, what is the gospel? You just go to 1 Corinthians chapter 15. Ano yung gospel? By which also we are saved. Doon tayo na saved. Yun yung na-receive ng mga disipulo, ng mga kapatiran. Yun yung ipinangaral sa kanila. Yun yung tinatayuan nila. Yun yung dahilan kung bakit sila nagligtas. If you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. For I declare unto you, first of all, that which I also received. Ito yung dinedeclare ko sa inyo ngayon na na-receive ko rin. How that Christ died for our sins according to the scriptures. Verse 4, the complete definition of the gospel, and that He was buried and rose again the third day according to the scripture. That is the definition of gospel. Christ died according to the scripture. What is the evidence of His death? His burial. And the proof of His death for our sin is He was resurrected on the third day. Okay? Verse number 5, nakita siya naman ni Sipas. Nakita siya ng 12. Now, tatanungin mo, nakita ng 12. Eh, di ba si Judas, bago mag-resurrect si Jesus Christ, namatay na siya? Tama? Bakit 12 ang nakasulat dito? Sino makasagot? Merong 1,000 si Princess? Hindi si Matchas. Kasi si Matchas pinili wa Acts chapter 1, Acts chapter 2. Nung nagpakita si Jesus Christ, sa kanila, 11 na lang sila nun. Si Thomas, si Matthew. Bakit sinabi dito, he was seen of the 12, 12? Mali ang Bible. Dapat 11 lang, di ba? Hindi. Kung walang makasagot, walang makakuha ng 1,000 na Adrian. Ganito yan. For example, ganito na lang para maintindihan natin. Yung original member ng Westlife, ilan? 5. Nung umalis ba si Mark, nabago yung pangalan nila? Naging Eastlife na? Hindi, Westlife pa din. Ganon, nung time nila, yung 12, 12, generic name na yun ng 12 inordain ng Panginoon as apostle. Okay? Kahit nung namatay si Judas, nagpakamatay siya, ang tawag pa din dun sa 11, 12. Kasi yun na yung generic name ng pagkakalanan sa kanila. Nagets nyo ba? Alam ko merong bandang ganyan eh. Parang
4 sila, tapos umalis yung isa, pero ang tawag pa rin sa kanila 4. Nakalimutan ko lang. Westlife na lang yung ginamit ko. Nakita siya ng 500 at yung iba na mga namatay na, nakita siya ni James, Apostle, at nakita siya din siya ni Apostle Pablo. They talk with him, touch him, walk with him, and ate with him. Ano ibig sabihin nito? In-emphasize to ng Bible na si Jesus Christ, narinig nila, nakita nila, nahawakan nila. 1 John chapter 1. Bakit kaya binigyan din ito ni Juan? Anong relevance na nahawakan niya? Ano naman? Verse 1, that which was from the beginning, we have heard. Anong senses yon? Pabinig. Which we have seen. Anong senses? Nakita? Ano na? With our eyes, which we have looked upon. And our hands have handled of the word of life. Ang tinutukoy na word of life dyan, no other than Jesus. Ano yung pangatlong senses? Touch. Ganito yan. Binigyan din niya ni Apostle John kasi nung time na namatay si Jesus Christ, maraming mga maling teachings ang naglabasan patungkol kay Jesus Christ. Ulitin ko, maling teachings. Isa sa mga yon ay si Jesus Christ ay hindi talaga nagkatawang tao. Bakit? Balik na naman tayo sa history. Bago mag-Roman Empire, Greek Empire, at meron tinatawag tayong Hellenistic. Yung Hellenized, yung, pag sinabi mong Hellenistic, yung culture, language, philosophy ng mga Greek, pinipilit nilang isaksak sa kokote ng mga Hudyo. Parang tayo, ang mga Espanyol, pinipilit nilang pag-aralin tayo ng Espanyol at kanilang kultura nung nasakop nila tayo for 150 years. So, ganun din. Pati yung filosofiya ng mga Greeks, nadala ng mga Hudyo. At isa sa mga turo ng mga Greeks, all material is evil. So, can you say that? Para matandaan natin. 1, 2, 3, go. All material is evil. Ang flesh, evil. Lahat, evil. Therefore, kung si Jesus Christ, nagkatawang tao, evil siya. Siya ay may kasalanan. Kaya sinabi ni Apostle John, nahawakan namin siya. Nakita namin siya, narinig namin siya, hindi lang yun, nahawakan namin siya. To debunk the teaching na si Jesus Christ ay hindi nagkatawang tao. Kasi yung mga Gnostic na to, yung mga tao nagtuturo na hindi nagkatawang tao si Jesus Christ, isa lang siyang phantom o isa siyang hologram na nakasama nila si Jesus Christ pero hindi talaga siya nagkatawang tao. Mali yun. Yung sabi ni Apostle John, nahawakan namin siya. Kasi kung hindi siya nagkatawang, pagdating sa chapter 4, verse number 1, Beloved, believe not every spirit, but try every spirit they are of God. Because many false prophets have gone into the world. Paano mo malalaman na false prophet? Hereby know you the Spirit of God. Every spirit that confesseth. Sa mga tao na nagsasabi na si Kristo, confesseth that Jesus Christ is come in the flesh of God, ay nagkatawang, nagpasalaman sa Diyos siya. And every spirit that confesseth not, na nagsasabi na si Kristo, that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Yung mga nagsasabi na hindi nagpasalaman si Kristo, hindi sila sa Diyos. Alright? So, number 2, bakit? Dahil kay Kristo sa kanyang resurrection, kung bakit tayo magkakaroon ng complete confidence in the Bible. Number 2, the Bible unique construction proves that it is the Word of God. Now, let us note this, na yung Bible, from the word Biblios, na ang ibig sabihin ay book of books. Ano ulit ibig sabihin ng Biblios? Book of books. Sa Tagalog, libro ng mga libro. Parang libro ng mga pinagsama-samang mga libro. Ilang libro meron sa Old Testament? 39. Ilang libro meron sa New Testament? 27. Pinagsama-sama, ilan? 66. Pero sa nakagisnan nating reliyon, ilan ang libro sa kanila ng Biblia? Hindi 66. 66 plus 8.
75, no? 75 o 74. Kasi 66 plus 7 plus 1, 65 o 64? Hindi. 74 or 75. Nagre-range sa ganon. Kasi debatable pa yan sa kanila kung 7 or 8. Meron kasi silang dinagdag sa mga Roman Catholic Church na 7 hanggang 8 na isiningit doon sa gitna ng Bible. Na ang tawag nating mga Protestante ay apocryphal books. Pero they don't call it apocryphal books. Ang tawag nila dito ay Deuterocanonical books. Na nandun yung Book of Tobit, Book of Judith, Book of kung ano-ano. Sa atin, hindi tayo naniniwala sa 7 to 8 books na yon na Word of God. Kasi may mga maling doctrines na hindi naman pinanghawakan ng mga apostol. Katulad naman na lang ng pagpe-pray sa mga patay. Hindi na tayo nagpe-pray sa mga patay. O yung iba, baptist na. Pag namatayan, sasabihin, bantayan nyo na lang kami. Hindi ka binabantayan ng tao. Hindi tayo naniniwala na magiging guardian angel mo, yung mahal mo sa buhay kapag namatay. Wala po yun sa Bible. Amen? Minsan kasi baptist na tayo, Christian ka na, hindi na baptize, hindi na bago yung mga gawin na o mga maling paniniwala natin. So, unique construction, medyo familiar tayo dyan. Dito tayo sa pangatlo. The confidence and sincerity of the Bible's writer proves that it is the Word of God. Ang sabi ng salita ng Diyos, they are, pwede natin ipamigay yung Pilgrim Times. Napamigay na? Sister Danica, pamigay na lang. Para yung mga maaga, yun lang yung may kopya. Nandiyan na? Brother Adrian. They are holy men of God. They were men of good reputations. And many of them were persecuted or killed for their faith. Ibig sabihin, nung mga taong ginamit ng Diyos para masulat ang kanyang salita, sila ay mga ginamit talaga ng Diyos at namatay sila sa kanilang pananampalataya. Meron kasing mga naniniwala na extreme ng one save, always save. Kapag ikaw daw, tinalikdan mo ang pananampalataya, save ka pa din. Sa madaling salita, pag ikaw, halimbawa, sinabi ko, oy ako, save ako. Pero later on my life, sinabi ko, ay hindi na ako naniniwala na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Kasi kailangan natin ng gawa, kailangan natin ng bautismo, kailangan natin ng simbahan. Sa tingin nyo, save ba ako? Ang tamang tanong, ang maling tanong ganito, save pa rin kaya ako? Maling tanong yon. Ang tamang tanong, save ba ako? Kasi pag sinabi mong save pa rin ako, parang sinasabi mong ang kaligtasan nawawala. Naniniwala tayo, hindi nawawala ang kaligtasan. Pero, ang taong tumalikdan sa pananampalataya, ayun ang patunay na hindi talaga siya naligtas. Amen? Nagkakaintindihan tayo doon? Kasi meron, naligtas, pero later on, napunta sa ibang religion, napunta kay Kebuloy. Iba-iba yung pronunciation kasi. Kebuloy, Kibuloy, kung ano-ano, napunta. Ibig sabihin, hindi talaga siya ligtas. Ito mga taong to, hindi nila tinalikdan yung kanilang pananampalataya. Alright? Number 4, fulfilled prophecy proves that the Bible is the Word of God. Yung mga hinulang propesiya, marami tayong mga manghuhula. Dito sa Pilipinas, meron tayong si Madam Auring. Pero ang pinakasikat na manghuhula, hindi si Rudy Baldwin, Ang sikat na manghula ay si Nostradamus. Marami siyang mga hula na na-fulfill, sabi nila. Pero, ang matindi, pag binasa mo yung book niya, marami siyang hula na hindi, mas marami yung hula niya na hindi naman na-fulfill. Kasi lahat tayo pwede maging manghuhula. Huhulaan ko si Kent, halimbawa, mamaya kakain ka ng kanin. Diba? Bukas ng umaga, pag nagkape ka, magbabago yung bowel movement mo. Alam ko kung saan ka pupunta. At alam ko ano nang gagawin mo doon. Anong point ko? Yung mga hula, minsan ng mga hula, napaka-generic. Kasi malaki yung chance na mangyari talaga yon. Kahit sino pwede.
Manghula ka na magkakaroon ng big one dito sa Metro Manila. Linilindol ng malakas. Posible talaga na mangyari yan. Malaki ang chance. Pero ang Bible, ibahin mo ang Bible. Pag ang Bible ng hula, specific talaga. Magbigay tayo ng mga halimbawa. Micah 5:2. Kung saan ipapanganak si Jesus Christ, specific. But thou, Bethlehem Ephrata. Bethlehem Ephrata. Yung Bethlehem, let's say, yun yung kainta. Pero yung Ephrata, yun yung barangay San Isidro. Specific, Kuya Tirs. Hindi lang yung municipality, kundi kung ano yung barangay, binanggit kung saan. Doon mismo, ipinanganak si Jesus Christ sa House of Bread, which is Bethlehem, sa Ephrata. Pangalawa, siya ay ipapanganak ng isang birhen. Yung iba kasi, meron akong kung napapanood niyo sa TikTok o sa Facebook, yung dati daw siyang born again, tapos bumalik sa pagkakatoliko. Nung nalaman niya na ang mga born again daw, binabastos daw si Mama Mary. Kasi si Mama Mary daw, dapat galangay natin kasi maliligtas tayo dahil sa kanya kasi ilalapit niya tayo kay Jesus. Yung pagkakasabi niya. Alam niyo bakit? Si Jesus daw, dumaan daw kay Mary. Kaya dapat tayo, dumaan din kay Mary para maligtas tayo. Paano dumaan si Jesus kay Mary? Nung ginamit daw dumaan yung pinanganak siya. Sa tiyan, yun daw. Kaligtasan na yun sa kanila. Mga kapatid, napaka-illogical po nun. Sinabi na ng Bible sa Isaiah na ang isang birhen ay manganganak. At pagdating sa Luke, specific, sinabi ni Angel Gabriel na gagamitin siya bilang isang kasangkapan na inside of her womb, yung word na, I forgot the word, overshadow thee. The Holy Spirit will overshadow. Ang ibig sabihin ng envelope, babakuran. Para yung simple nature ni Mary, hindi maa-adapt ni Jesus Christ. Okay? Si Mary, katulad mo at ako, makasalanan din. Tsaka, kung Diyos si Mary, bakit pinagkatawala pa ni Jesus Christ kay Apostle John? Yung si Mary. Nung sinabi ni Jesus Christ kay Mary na, ano yun? Mother, son, behold thy mother, mother, behold thy son. Tapos na. Parang tabing lang yan ng templo. Wala nang mga pare. Yun lang. Tapos na. Yung relasyon nila as nanay. Bilang naging human mother ni Jesus si Mary. At pagdating ng Acts, makikita natin si Mary, kasama ng mga apostol, wino-worship si Jesus. Okay? Sabi ng Bible, I am God, there is none beside me. Kung si Mary ay Diyos at wino-worship niya din si Jesus Christ sa Book of Acts, contradicting na yon. Pangalatlo, si Jesus Christ, sinless life, walang kasalanan. Totoo yan. Ang sabi ng Bible, sabi ni Peter, no found kahit isang guile, G-U-I-L-E, walang matatagpuan sa bibig ng Panginoong Kristo. Ano yung guile? Yung pambobola. Alam niyo ba ang pambobola ay pagsisinungaling? Alam niyo ba yon? Pag sinabi mong kahit hindi naman blooming, wow, blooming ka, binobola mo yung babae, nagsisinungaling ka. Sa madaling salita, si Jesus Christ, kahit pambobola, hindi niya kinumit. Parang ayun kasi yung pinakamadaling kasalanan eh. Ang popogi nyo ngayon Saka ang gaganda nyo. Thank you kayo dyan Miracles, crucifixion. Ito pa. Yung sinabi sa Old Testament, kung saan siya tutusukin, na-fulfill din sa New Testament. And His resurrection. At marami pang iba. Si Cyrus, binanggit yung mismong pangalan niya sa Bible.
Cyrus the Great talaga, yung nagpalaya, nagbigay sa kanila ng chance para bumalik sa Israel. At marami pang ibang fulfilled prophecy. Napakadami mga kapatid. Hindi sapat ang isang pages sa mga fulfilled prophecy na nangyari sa scriptures o sa New Testament. At marami pang prophecy na mapupulfill. Isa na nga doon, yung rapture. Na someday, kukunin tayo ng Panginoon sa clouds kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon sa Kristo. With that, guys, 10:32 na, let's all stand and let's pray. Kasama na din po natin na ating Sunday School offering. Father God in heaven, maraming salamat po sa pagkakataon na nakapag-aral po kami ng scriptures. The reason why we can have a complete confidence, complete trust in your word is because one of the foremost is the resurrection of the Lord Jesus Christ. Thank you for this truth, Father. And nawa po, through it all, sa mga problems that we're facing in our life, we can have confidence, we can depend upon your word because it is truthful. As we have, Lord, our Sunday School offering, may you bless this at sa amin pong morning worship service. Bless our preacher this morning and this afternoon. Bless the singing. Bless every one of us. In His name, we pray, Lord and Savior. Amen. Amen. After po ng offering, Sunday School offering, mag-break po